Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon 'no, kung saan na po napupunta ang Pilipinas. Grabe na po, away-away sa politika. Parang, kayo po ba nararamdaman niyo minsan na yung parang, asan yung direksyon 'no? Ah, yung mga pangunahin po nating mga pinakamatataas na pinuno, partikular po yung mga senador at mga congressman, nagbabangayan po sa kasalukuyan. Parang, ah yung pinoproblema natin unlike before, hindi ko po kinukumpara 'no, hindi mo maialis na ikumpara, eh. Unlike before, problema po ng mundo yung pinoblema natin, pandemya, sari-saring sakuna, pumutok ang lahat ng bulkan, dumating ang lahat ng mga malalakas na bagyo, mga hindi maiiwasang problema 'no. Yung nung nakaraang administrasyon, in fairness 'no, panay mga hindi maiiwasang problema yung mga nilulutas ng mga nasa gobyerno. Pandemya 'no, yung mga, talagang malalaking suliranin na walang balak lutasin yung dilawang pangulo noon na si Pinoy 'no, pero nilutas po. Ang lalaki po ng problema. Alam niyo yung mga nilutas ni Pangulong Duterte? Eto, bigyan ko lang po kayo ng ideya, pindot pala muna tayo, pindot na, okey. Alam niyo ang ginagawa po natin ngayon, ang nangyayari po ngayon, nagke-create po tayo ng mga unnecessary problems para po sa Pilipinas. Yan po ang katotohanan, 'no? Samantalang yung in fairness po kay Pangulong Duterte, nakikita natin ngayon na maraming hindi sumasang-ayon sa mga sinasabi niya lately lalo na sa paghiwalay sa Mindanao. Pero in fairness po kay Pangulong Duterte, real problems ang mga tinugunan, mga totohanang problema at hindi po simpleng mga problema. Before Duterte, ang lapit na po natin para maging narco state, 'no? Pagkatapos po ni Duterte, 'yan, bilang ganti 'no, sa war on drugs ni Pangulong Duterte gusto natin siya makulong. Real problem. Totoong mga proyekto. Alam niyo 'yun, totoong mga proyekto. Bumibira man tayo kala Leni, mga kakamping at makabayan, kasi karapat-dapat naman silang birahin. Ngayon po, pati po yung atake nila sa mga perceived nilang kaaway, imbento rin, gawa-gawa lang din. 'No? Ang laki po ng diperensiya. Real problems, tinugunan po ng real solutions. Nagkaroon po ng mga real, mga totohanan pong proyekto. Ano ibig ko sabihin ng totohanang proyekto? Totohanan po talaga yung as in nakikita, nararamdaman, naaamoy niyo yung proyekto. Dito po, tapos hindi tayo napabayaan kahit po pandaigdigan na yung problema. Pandemya na yung pinoproblema ng Pilipinas. Gumawa pa rin ng solusyon, gumawa ng solusyon. Naghagilap ng mga habang nagkakagulo yung mga iba't ibang parte ng mundo, kung saan makakakuha ng bakuna, kung saan, papaano hindi mapapano. Nag-lockdown tayo, nagbigay tayo ng ayuda, 'no? Imaginin po ninyo. Ngayon nagbibigay ng ayuda mas malalaki pa. Mas malaki pa yung pondo ng ayuda ngayon kaysa yung ayuda nung 2 taon na nagbigay tayo ng tunay na ayuda. Tunay, nakita niyo may pila talaga. Pumipila talaga yung tao para makakuha ng ayuda. Totoong ayuda yung naganap.
Totoong pondo, totoong ayuda, totoong may bakuna, totoong paglutas, totoong nilulutas yung mga suliranin. Kaya bilang ganti, 'no, dahil sa magaling po yung nagdaang pangulo, lahat ng mga naapektuhan gusto siyang makulong. Ngayon po wala po tayong putya isang bagyo pa, hindi nga bagyo 'no, yung ah, isang kalamidad pa lang po. Eto pa lang yung kalamidad natin na talagang may mga namatay na marami. Ligtas sarili na agad, eh. Ang sisi na agad sa Duterte na agad ang sisi. Paano 'pag nagsunod-sunod yung trahedya? Sisi na lahat yan kay Duterte. At ang hirap pong tanggapin ngayon sa kasalukuyan 'no, yung nagaganap. Unnecessary po ito, eh. Yung away po ng Senado at ng Kongreso, House of Representative at Senate, unnecessary na away na create dahil diyan sa gustong ipasa yung tiyatya. Alam niyo yung ibig sabihin, puwedeng maiiwasan. Ayan nga, akala niyo ba yung mga inaaya nating mga foreign investors hindi nanonood? Ngayon po ano yung mga proyekto? Plano, pinagmamalaki, "O ano kayo Duterte wala kayong planong ganito. Oh, Duterte wala kayo nito." Plano pa lang, ₱20 na bigas, ano kayo ₱20 na bigas sa plano. Sa milyon papatayo sa plano, sa plano, sa plano. O yung tinatawag mong dutae, buhay ka Marge, Arca Claro, 'no, buhay ka malamang isa ka sa pumila sa ayuda nung tinatawag mong dutae. Alam mo ba Marge, Arca Claro, tinatawag mong dutae, diyan ka lang, hindi ako marunong magbura sa Facebook, eh. Alam mo yung tinatawag mong dutae, 'no, namigay ng tunay na ayuda. Ngayon may pila na po ba ng ayuda? Kayo po ba nakatanggap na kayo ng ayuda? Eh, ang budget sa ayuda ngayon doble ng 2 taong ayuda nung panahon ni Duterte. Tapos sasabihin mo 'no, dutae 'no, baka pumila ka sa ayuda nakatanggap ka ng 2 beses panahon ni Duterte. Ngayon baka hindi ka pa tumatanggap ng ayuda dapat ngayon kayo nagtatanong, eh, 'di ba? Ngayon ang budget natin sa ayuda 500 billion. Ang budget ngayong taon, walang, pandemya ngayon, pero mas malaki ang ayuda, bakit? Dapat mas mahaba pila ngayon, 'di ba? Kasi nakita natin yung ayuda nung may pandemya mahaba pila, eh. Pero bakit wala pa po tayong nakikitang mahabang pila para sa ayuda? Yan sabihin mo lang dutae. Thank you very much sa Lotis Villafranca sa 10 stars. Unnecessary, lalo na ngayon natutuklasan po natin yung hearing. Natutuklasan po natin kung ano pong machination nila. Nakaka Nakakagalit, 'no? Bakit nag-aaway yung mga senador at congressman? Kung hindi ba pinag-usapan yan tiyatya, mag-aaway ba sila? Hindi. Bakit inaaway ninyo yung mga Duterte? Napunta na tayo sa point of no return. Tinesting nyo ba kung may suporta pa talaga yung Duterte? Ngayon, habol kayo ng habol. Saan kayo naghahabol ngayon? Dating kakampi nyo yung mga Duterte, dating yung kaalyado, 'no? Binanatan niyo ng binanatan. Para saan? Bakit babanatan niyo yung mga Duterte? Para sa paghanda sa 2028 election?
Nag-create kayo ng mga problema na mahirap nyo ng malusutan. Ngayon, nung pumalag yung mga Duterte, hinahabulan ninyo ng sari-saring propaganda. 51 billion, 125 million, pati yung pondo ni Duterte ng pagka-presidente. Natural, presidente yun. Alangan namang walang pondo yun. Unnecessary. Hindi kinakailangan. Wala dapat problema. Pero nag-create kayo ng problema. Binanatan nyo ng binanatan yung mga huwag nyo pong baliktarin. Hindi po Duterte ang nanguna. Kahit po simulan nyo sa gikan ng masa, yung pumalag po si Pangulong Duterte dahil yung anak niya ay pinagmumukhanin yung magnanakaw dyan sa confidential fund. Tignan nyo yung pinagmulan ng atake nyo sa Duterte. Real talk po tayo. Marami, bumaliktad, marami ng mga vlogger, kumalas na sa inyo. Isa na ako ron. Puta, unit team. Kami na nga nagtatanggol sa unit team. Bumibira na nga kayo lahat eh. Kayong mga vlogger ni BBM eh. Bumibira na nga nung pagkapanalo pa lang. Kami na nga mga nagtatanggol sa unit team. Puta, binanatan nyo pa si Sara Duterte sa confidential fund. O ngayon, bakit tahimik na yung confidential fund? Paano tatahimik na yung confidential fund? Lumabas na yung COA report. Walang anomalya sa confidential fund. Ibig sabihin, nag-create kayo ng away dahil lang sa wala. Nag-create kayo ng away para lang mapababa yung popularidad ni Sara Duterte. Nag-create kayo ng away sa mga Duterte. Feeling nyo mahina na, kaya nyong pahinain. Dilawan moves. Nag-create kayo ng hindi lang lamat yung create nyo, talagang giniba ninyo yung unit team. Para saan? Tapos yung unang dahilan ng para mag-iba yung unit team, napatunayan nyo na wala naman pala. Wala naman pala talagang anomalya sa confidential fund. Tapos, eto na naman. Siyempre, bumira na yung mga Duterte. Pwede ba naman na importante yung pangalan nila sa kanila. Importante sa mga Duterte yung hindi sila mabait. Hindi na nga nagnanakaw eh. Tapat na nga naglilingkod. Wala na nga, hindi na nga yumaman ng mga Duterte. Naakusahan pa. Ang akusasyon lang naman hanggang ngayon, 11 days ginastos. Doon po nagsimula ang lahat eh. Huwag niyo pong sabihin. O tapos ngayon, ang lala na po. Pinagpipilitan natin tong tiyatya. Wala kaming pakialam. Paunlad na yung Pilipinas, hindi naman tayo nagtiyatya nung panahon ni Duterte. Nagkataon lang na nagkaroon ng pandemya. Pero ang unlad na po noong 2019, wala pong tiyatyan naganap. Sa tingin nyo ba yung tiyatya makakalutas ng ating suliranin? Yan din yung sinabi nyo kaya bumabiyahe si Pangulong Marcos. Yan din yung sinabi nyo kaya nyo pinasa yung Maharlika Fund. Asan yung Maharlika Fund? May nakaalala ba man lang na manita sa inyo? Kinunan ninyo ng pondo yung mga bangko, kinunan nyo ng pondo yung mga pag-aari ng gobyerno. Wala rin naman palang nahita sa Maharlika Fund. Ano nang nahita natin dyan? Ngayon, ang laki na po ng ginagastos ng kung sino-sino. May balak po yung mga gumagastos na yan. May balak po.
'Wag na po tayong magbulahan, 'di ba? Nakita na po natin, nakita na natin na yung mga nag-campaign contribution, nalalagay pala sa puwesto 'pag nagka-campaign contribution ka. Ngayon po, mare-realize natin bakit po ngayon gumagastos sila Oñate, ano po yan makikita niya sa paggastos? Palagay niyo ng pera niya yan. Kasi ayaw umamin, eh. May mga nag-donate lang daw. Ano po yung mga recent na natuklasan natin? Ang mga natuklasan po natin 'no, paiba-iba na sila ng kwento. Nabisto yung isang attorney, ano bang attorney, Abad ba yun? Oh, hindi sila nagkakaayos ng kwento. Kanina sa hearing, ano sabi? O nabisto na yung pirma pala, yung, nagsasabi na sila yung nagpasimuno niyan, non-existent pala. Yan pala ay 20 years nang hindi nag-exist yang kumpanya na yan, o yang organisasyon na yan na pirma. Binuhay lang para dito sa pagpapapirma rito sa People's Initiative. Pero hindi pa sila buhay, wala pa silang legalidad, nagpapapirma na. Oh, pero kinakailangan nilang i-adjust yun kaya lumantad yung isa pa, nauna pa raw. Pero nung kino-cross-examine na nila, yung tinatanong na nila, hindi po ako nauna, sabi nung, Abad ba yun? Attorney Abad? Teka lang, tignan natin kung sino yung nabisto. Attorney Abad. At nadulas pa yung Abad, no? Nadulas pa siya na nagmi-meeting talaga sila ni Speaker Romualdez. Alam nyo, deny kayo ng deny. Pero sa hearing, nalalantad tuloy sa hearing. Ngayon, pag nalantad sa hearing yung pangalan ni Romualdez, gaganti na naman yung mga congressman. Ito po yung sinabi. 'Di ba? Nalalantad ngayon na may pondo, yung AKAP, yan yung mga siningit na may pondo, yung COMELEC, yan yung mga siningit sa bicameral. 26 billion ang siningit na pondo para po sa ayuda na ayon dito sa mga senador, baka ginagamit dito sa pagpapapirma. Ayuda para sa pirma. Bakit nahimik na nga pala si Jam Magno? Pinatahimik nyo na? Ayaw nyo nang pagsalitain? Kasi mabibisto kayo. Dahil si Jam Magno, palibasa, hindi naman niya alam yung hindi pala dapat sabihin yun. Alam niyo naman, di ba? Marami pong vlogger na nauuna yung kuda bago yung mga legal basis, hindi po nila alam. Pinatahimik na lang, tahimik ka na lang muna. At habang nagsasalita ka, naaalala yung sinabi mo na yung tinanggap nila ay wag sabihing tinanggap nilang ayuda. Yun yung termino ni Jam Magno. Yung tinanggap nyong ayuda ay wag gamiting, ay wag isiping vote buying. Kung hindi, incentive. Hindi kaya incentive yan 27 billion na yan na mismong yung binigyan ng pondo, mismong yung DSWD. Hindi alam kung saan, paano gagamitin. Wala pang guidelines, may pondo na. Wala pang guidelines, may pondo na. Walang katapusan yung 51 billion, no? Atake nila sa Duterte. 51 billion lang ang katapat niyan.
Dahil marami tayong pwedeng lokohin. Nagtapat na nga po yung DPWH, budget nila yan. Ano kinalaman ni Pulong sa DPWH? Tanungin niyo po yung DPWH. Ang dali lang pong i-research niyan. Mga congressman po yan. Kayo po ba naniniwala kayo na hindi nila alam kung saan ginamit yung 51 billion? Mapapaniwalain talaga kayo. Ibig niyo sabihin, 51 billion naglaho? Yung Congressman Saldi ko na nga nagsabi, ang nagkumpirma, kasi walang katapusan eh, hindi rin po natin tatantanan. No? Yung 51 billion na sinasabi nyo, budget po ng DPWH, hindi po ni Pulong. Ngayon, wala kayong masabi. Pwede namang i-research ng lahat ng congressman yan. Saan ginamit yan ng DPWH? Pwede po kasi meron silang budget sa research. O kayo, wala naman kayong budget, kaya tanong lang kayo ng tanong. Dapat itanong nyo sa mga nag-aakusa. Baliktad ngayon eh. Ikaw na nag-akusa, ang magpapaliwanag pa yung inaakusahan mo. How about Pulong ng how about? Kawawa naman kayo. Napapaikot pa rin kayo hanggang ngayon. Okay, balik po tayo rito. Tingnan nyo. Una, may budget 27,000, 27 billion. Hindi alam ng DSWD kung paano gagamitin. Basta tatanggapin lang nila kasi pera daw 'yun, para daw 'yun sa ayuda. Hindi po ganun 'yun. Kaya pwede talagang sabihin nila na yan ay gagamitin diyan sa di umano. Baka gamitin yan sa pagpapapirma. Kaya sabit-sabit na po yung pirma na yan. Ngayon, pag kada binabanatan niyo yung pirma na yan, bubueltahan po kayo ng mga congressman. O yun na nga po nagaganap. Nag-akusahan. At nare-realize po natin mga tao, may mga kaso pala tong mga mapa-congressman, mapa-senador. May mga kaso po pala ng katiwalian. Ano lang yung sinasabi nila? Na-dismiss yung kaso nila. Pero may mga kaso pala sila lahat nalalantad pala na may mga kaso pala sila ng mga katiwalian. Sila pala yung may mga tunay na mga kaso. Samantalang si Pulong na pinagbibintangan, si Sara Duterte na pinagbibintangan, si Duterte na pinagbibintangan, wala pong kaso ng katiwalian sa pera. Iba po ang kinaso kay Duterte. War on drugs. Pero katiwalian, eto palang mga senador at congressman ang makikita natin ngayon, marirealize natin, sila pala yung may mga tunay na kaso. Naisampa sa Sandigang Bayan, naisampa sa mga korte. Ano lang sinasabi nila ngayon? Na-dismiss. In the first place, bakit kayo nagkaroon ng mga kaso? Tapos ngayon, wala nga nagkakaso sa mga Duterte ng katiwalian sa pera eh. Bakit? Ayun na nga. Wala nga kasing kaso. Paano mo kakasuhan si Pulong sa DPWH na pera yun? Pwera na lang kung sasabihin, pwera na lang kung sasabihin ng DPWH na binigay po namin kay Pulong eh. Pondo nyo, binigay nyo sa congressman. Pati kayo, may kaso. Nililinaw lang po natin. Nililin lang po kayo. Yung ako po, pinapaliwanag ko sa inyo, lalo na sa inyo mga nasa Facebook. Wag po kayo basta naniniwala sa mga vlogger nyo. Ako, nagpapaliwanag ako sa inyo, hindi ako natatakot. Yung 51 billion, napaliwanag ba ng vlogger nyo? Hindi. Ano sinasabi? Paliwanag ni Pulong. Bakit si Pulong ang magpapaliwanag? Kung kayo ang nakakaalam ng katiwalian. Di ba? Ulit-ulit nyo lang eh. Sana natututo rin kayo, no? Okay. Ano pa po ang nangyayari ngayon sa Senado? Away-away na hindi naman po kinakailangan dapat. So wala pa pong major problema itong administrasyon na ito.
Ang lahat po ng pinoproblema natin ngayon, panay kagagawan lang po ng tao rin sa gobyerno. Aakusahan mo yung aakusahan mo si mga mag-anak ng Duterte ng katiwalian, natural bubuelta 'yan. Walang katapusan na, 'di ba? 'Pag nagsalita si Digong, ang daming vlogger, eh. Maski nga yung mga bobong vlogger, opo, may mga bobong vlogger. Wala na po talaga 'pag nakinig po kayo. Ako lang talaga yung naroon sa pamagat kaya tinignan ko, anong uri bang vlogger 'tong tina-topic ako? Putya wala po talaga, eh. Alam na alam po natin lahat 'no, ng sinasabihan ko po ng bukbok si 'di ba, si Bukbok Jarret, 'di ba? Eh, ika-cut po yung aking ano, ano ba gusto mo itawag namin kay Duterte? Et ka-cut yung aking video at sasabihin maririnig yung bukbok. Sasabihin ko, "Hindi niyo ginagalang yung Tatay Digong namin, eh." Tapos siyempre tatawagin kong bukbok, ika-cut na. O yung pala gusto niyang itawag sa'tin, sa tatay niya, bukbok. Eh, walang katuturan. Bakit hindi mo ituloy-tuloy yung sinasabi ko? Ayan po, nalilinlang kayo ng mga ganyang vlogger? Ha? Ay hindi ko naman po sinabi na 'wag na po kayong maniwala kay Pangulong Marcos. Ang sinasabi ko po, pakinggan niyo naman yung mga akusasyon sa Duterte kung kapani-paniwala, 'di ba? Biruin mo sinabi, nasaan ang 51 billion? Nasaan ang 51 billion? Hindi niyo kayang sagutin? Eh, di wala kayong akusasyon. 11 days ginastos, puking ako po galing sa gobyerno, isang araw puwede mong gastusin. Alam mong may pondo kang parating, inutang mo na, babayaran mo na lang sa araw na yun. Na-order mo na lahat, ayos na lahat ng papeles. Kahit ilang bilyon pa po yan, puwede pong magbayaran ng isang araw. Yun lang ang problema nila kay Sara Duterte. Wala silang bintang na binulsa ni Sara Duterte ang kalahati, walang gano'n. Isa pang inaano niyo, minamaliit niyo yung mga leader na nananawagan ng ano, dapat hindi gano'n, dapat ang panawagan niyo, "Magkaisa tayo, huwag kayong manawagan." Hindi, iniinsulto niyo. Kaya nga naging leader yang mga yan, may mga follower yan. Mga bugokis din kayo. Okay. Ano pa ba? Yan, yung kay Joel Villanueva tsaka kay Ko. Meron po ito bago kay ano, eh. Kita niyo walang katapusan 'to, narinig na naman nila, 'di ba? Narinig na naman nila. Tapos ginagawan po nila ng issue si Sara Duterte na naman. Hindi ako nanonood diyan sa mga yan, tignan mo kay Bukbok. Hanggang ngayon daw wala pa rin daw sinasabi si Sara Duterte. Alam mo Bukbok, ang dami na nangyari sa Pilipinas, ganyan kayo kabugok, 'no? Nasa Malaysia yung tao, ang, iniintindi yung pagiging presidente niya ng lahat ng Southeast Asian nation, education ministers, 'no? Presidente po si Sara Duterte. Ang ibig niyo sabihin, sa totoo lang, Bukbok, narinig niyo ba si Pangulong Marcos lately na nagsalita tungkol diyan sa nagaganap sa West Philippine Sea? Kung yung presidente nga hindi nagsasalita, eh. Gusto niyo vice president, pangunahan pa yung presidente. Trabaho po ng presidente yan. Eto paulit-ulit na rin ako rito, Si Sara Duterte po, hindi po siya mahilig makialam sa mga hindi niya trabaho.
Lagi niyong hinahanap, ano na sinabi ni Sara Duterte tungkol sa West Philippine Sea? Ano na sinabi? Ano bang dapat sabihin? Presidente ba siya ng Pilipinas? Ang tanong namin, ano na sinabi ng presidente ng Pilipinas? Tignan niyo. Huwag niyo sabihin yan lang ang issue. Ibabalik ko lang uli sa inyo. Noon bang mataas ang presyo ng sibuyas, nagsalita ba si Sara Duterte? Yung bang nagtataasan yung mga presyo ng bilihin, nagsalita ba si Sara Duterte? Hindi niya concern eh. Ayaw niyang pangunahan ng Pangulo. Alam niyo, may paggalang. Hindi ko alam kung kayo dilawan talaga eh. Si Leni Robredo yung mga dilawan yung mahilig mag vice president lang eh. Mahilig magsona ng sarili. Pag nagsalita ba si Sara Duterte, malulutas yung kaguluhan dito sa Senado at sa Kongreso? Yung presidente ang gusto namin marinig, ano hakbang na gagawin niya riyan? Hindi papayag yung mga senador na mawala sila eh. 'Di ba? Yun yung gusto ng Kongreso, ng House of Representatives. Eh. O eto, may bago po si Kimbo. Nag-press con sila kanina. Dahil narinig nila, binabanata na nalalantad si speaker eh, 'di ba? Nalalantad sa mga pinaggagawa nila eh. Tignan niyo yung sinabi ngayon ni Kimbo. Nasa na si Kimbo? Eto, tignan natin. Eto po, Stella Luz Kimbo. Ang problema kasi, pag may mga inquiries sa Senado, nakakaapekto dito sa pag-achieve natin ng peace. Bakit daw? That doesn't help. Yun daw ginagawa ng Senado, hindi raw nakakatulong sa kapayapaan. Especially pag naaatake si Speaker. Siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us, we need to also take care of him. Kaya po walang katapusan eh. Alam naman po natin yung punteriya nila Senator Amy. Palabasin. Huwag na tayo maglihiman, no? Yan talaga yung nakikita natin na purpose eh. Gusto nilang palabasin na yung PI ay hindi totoong people's initiative, kundi initiative ng mga congressman sa pangunguna ni Romualdez. At kada po malalantad yan, eto po ang problema. Nagsasalita po yung mga congressman, pinagtatanggol po nila yung kanilang padre de pamilya ayon kay Kimbo. Walang katapusan niyang away na yan. Unnecessary. 'Di ba? Bakit kayo nagpi-PI? Bakit kayo nagchat-chatcha? Sinasabi ninyo para maka-attract tayo ng foreign investment para umunlad ang Pilipinas. Sa tingin nyo, yung nakikitang ganyan ng mga investors, maraming mag-invest sa atin dito? Dahil sa kaguluhang kinikreate ng mismong pagchat-chatcha, mismong hindi pa po nagsisimula ang debate dyan. Alam niyo po yun? Pinag-uusapan pa lang nila kung sila ba ay magchat-chatcha o hindi. Halimbawa po, naipasa nila both houses yung resolution na magchat-chatcha. Doon pa lang po magsisimula yung away. Akala nyo tapos na? Ang ipapasa pa lang nila, i-open natin yung Kongreso para sa pagpapalit ng konstitusyon. Una nilang pagtatalunan. Ano ang uri ng pagpapalit natin ng konstitusyon? Kasi ang pinagtatalunan pa lang ngayon, papayag ba ang Pilipino na yun nga no, magbaguhin yung konstitusyon? O ngayon, magtatalo pa sila diyan. 'Di ba? Ngayon ang sinasabi nila economic lang. Pag binuksan niya at hindi economic ang gusto ng mga congressman, laban na naman sila ng mga senador. Akala ko ba economic lang? Away na naman yan. Pagtatanggol namin, ito, ang problema kasi,
'Pag may inquiry sa Senado nakakaapekto dito sa pag-achieve natin ng peace. That doesn't help, especially 'pag naatake si speaker. Siya po ang padre de pamilya namin, he takes care of us. Hindi 'no, he takes care of us. We need to also take care of him. So, yan po ay, pagdedeklara ng mga House of Representative na 'pag kinakawawa niyo si speaker diyan sa Senado, hindi kami mananahimik din. Eh, di walang katapusan po yang away na yan. Nanonood na lang tayo ng away ng mga malalaking tao sa Pilipinas. Sabi nga natin 'no, wala pa po yung mga problema talaga, eto na parating na yung El Nino, parating na yung kung may mga bagyo, wala pa nga po tayong bagyong malalakas na talagang swerte rin talaga, eh. Swerte rin talaga kasi unang pagsubok pa lang 'tong, sa Davao, eh. Tignan niyo po ang treatment nila imbes na tugunan, isisi natin sa Duterte yan lahat. Lahat po ng mangyayari sa Pilipinas dilaw na dilaw, eh, isisi yan sa Duterte. 'Pag may bumaha, may 51 billion si Pulong, bakit bumabaha sa Pilipinas? Eh, may 51 billion siya. Pagka pumutok ang bulkan, may 51 billion si Pulong, bakit bumabaha? Bakit pumuputok ang bulkan? Yan lang po ang ating topic, puwede na po tayong ano 'no, puwede naman maiwasan, eh, 'di ba? Puwede naman hindi magtalo-talo. Wala pa po talagang problemang umarap. Kaya lang magdadalawang taon na, wala pang sariling programa na panay tinutuloy pa lang. Eh, sabi build better, more. Asan yung more?